Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:08 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas. Mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa. Webes o kon Miyerkules ng edisyon kita. Abril 22 o kon 29 tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton subong nga hapon, ang Office of Civil Defense nagpatigan sa Pre-Disaster Risk Assessment Scenario Building for El Nino 2026. Kauntan detalye sinakaroon na magkaupod sa aton nga linya ang spokesperson ng OCD, si Ma'am Tina Ilustre Mayor. Kamusta ba lang mga pagpanghanda? Iting na forecast nga ang El Nino mag-epekto pa. May 79% nga probability nga ang El Nino mag-develop sa tunga sang June kag August 2026 kag pwede pa maglabot tubtob sa early 2027. So ano ba lang mga preparations nga paghimuon sang OCD kag mga local government units? Tisubong yang init at dalasang dry season sa gihapon. Pero ang ginapreparahan ang sa bulan sang June to August kay kung basehan taya ang tig-ululan, mga dira nga bulan nagamat-amat na ang pag-ulan. Actually May pa lang gani naga-ulan na ina. Mga 3rd week to 4th week sang May, nagaulan na. Pero bangod sang El Nino alert nga ginpagwa sang Pag-asa, ginapreparahan ini sa karon sang gobyerno. Grabe no, walang tudugay ang krisis. Ari naman, El Nino naman. Samtang sa iban panaton nga balita mga kabyanan, isa ka sunog ang nagluntad kagabi sa barangay Anuring Sara. Kag ginakasubo naton nga ibalita nga may isa nga napatay. Samtang may nasapwan naman nga patay. Ariya bangkay nasunog ini sang nasapwan no. Dira sa bahin sang Ongka Uno Pavia. Dose minutos makaligan sa takna alas 2 sa hapon. Pagkaupod ta sa piyak nga linya ang spokesperson sang Office of Civil Defense 6, si Ma'am Tina Ilustre Mayor. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon.
Maayong hapon po. Pag maayong hapon man sa inyong pinalangang umasang palamatikan ko malanaw sa inyong mga Facebook Live. Ma'am, kamusta ang ginpatigayon nga meeting no sa Office of Civil Defense? May kang tanan no sa ginapananaw nga El Nino. Yeah, so earlier this morning, nagpatigayon sa Pre-Disaster Risk Assessment o kung na Hydra Scenario Building ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council in relation sa ginapaabot natin nga El Nino phenomenon this 2026 until early 2027 na fall. Pag dito man natin, based sa report sa Pag-asa, nga ang wala pa kita, ang kainit nga nabatsagan natin subong, hindi pa ini siya El Nino fall. Aring ka lang kita sa level sa El Nino alert. So wala pa kita naka-experience sa El Nino, kundi parte pa lang ini sa dry season naton. Okay. So ginapananaw nga ang El Nino mabatsagan ta naton by El Nino is likely to emerge pa June, July, August nga mga ginulan with 79% na taas-taas ang tsansa nga mag-extend pa ini sa until early of next year, 2027 fall. So, isa ini kahalandaan gid naton considering kadugay-dugay ini tigda tuluyot, El Nino gani ginatawag naton, this is way below normal rainfall ang ekspektaron naton. Kag ginapananaw naton nga madamo sa maapektuhan ini especially sa aton sektor sa agrikultura kag sa iban pa gid naton nga mga sectors. So naistoryahan na natin dito kagina kung ano mga dapat natin yung ekspektaron pag ang pinaka mga local government units, mga provinces natin, nagkisinta na sa mga situation updates sa ilang mga lugar. In fact, El Nino alert pa lang kita, no? Hindi pa kita full-blown El Nino, pero kadamo na kita sa na-record ng mga sunog sa iban ng mga hindi lamang diri sa syudad sa Iloilo kundi pati man sa mga kamanuhanan kag sa mga kaprobinsyahanan all over Western Visayas. So anong possible impact sa fall sa El Nino once mag-igo na ini siya sa aton comes June, July, August until early 2027? So nasaling naton below normal na rainfall conditions naton, mas mainit-init pagid, dry conditions, dry spell, may drought kita, pag possibly gamay ang bagyo nga masulod sa aton sa Philippine Area of Responsibility kiti sa mga amuli ko nga mga tinion basta may El Nino nga naga-persist dumarikal din siya sa babaw, but once makalusot o makasulod ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility, ina-expect natin nga bako ang posibilidad na medyo strong ang tropical cyclone event natin nga expectaron fall. Okay. Ma'am, sa sining meeting, ma'am, anong mga plano na? May mga naistoryahan kita nga pwede naton ma-implement para ti mapahagan-hagan ang epekto sang El Nino sa mga bulan nga na-mention mo, ma'am? Actually, may ara kita ginapanaw nga pag-create na to, no, sa National El Nino Team. Actually, this directive was handed out way back in 2023. Kaya kung madumduman mo ko nga amo dito ng mga pinuig, mga binulan na nagsugod ang pagbatsyag natin sa medyo mabulbasto nga El Nino nga nag-persist ato hasta sa 2024. So nakapahuay-huay lang kita gawa last year, no, doon nag-persist ang La Nina sa aton. So ever since 2023 na ginatawag kita nga National El Nino Team, kaya ginareplicate siya sa dalong, no, sa mga regional offices natin. So ini ginapangunahan sa DILG pag upod sa Office of Civil Defense kag DSWD. So ang ining mga bagay-bagay na istoryahan ni kagina, lakit na ang paghatag sa guidance kay mga banwa naton, ang mga probinsyahanan naton kung may ara na sila nga sari-sari ng mga mitigation measures na ginapatuman. At at the same time, ang atong regional director, si Regional Director and at the same time RDRRC 6 Chairperson Raul Fernandez, nari-ara sa guidance sa aton ng mga nag-attend kagina sa Hydra Scenario Building naton. Isa sa iyang guidance kagina na gina-emphasize niya ang urgency sa pagpatuman sa mga preparedness measures naton, kalakit na ang pagpatigayon sa mga risk assessments naton. Na tailored gid siya Paul, dapat itan-awon sa mga banuhanan kung ano gid ang mangin dako nga epekto kag impact sa ilang mga lugar. For example, kung coastal area ikaw, expect mo nga medyo mainit-init, malubo gawa ang yield sa mga fisher folks naton. The same way sa agricultural sector, manaba ekspektaro naton. So ano mga epekto sini sa food security naton. Pag sa mga urban areas naman, pag sa mga sa academe naton, bako man ang mga resulta. Kini because
Siyempre, ang DepEd kag-share ni Ara ini sila sa mga guidelines na once tumaas na ganyan yung index, may cancellation kita sa face-to-face classes kag ma-shift kita sa blended modality naton. At the same time, ginapabasog man, naghatag sa guidance si Director Fernandez sa mga local government units na ipabaskugon pag-i-align ng ilang mga contingency plans na ma-align siya sa water shortage. In fact, hindi ginapatuman na ini dito sa may banwa sa Nababalansya, Guimaras, Subong, may pila na dito ka mga kabarangayan niya Paul na nawadaan na sa tubig kaya nakatigayo na sila sa water rationing. And this, wala pa ni El Nino, full-blown El Nino. So, expect ka mas dako kapag hindi ang mga effect niya once mangin full-blown na ang effect sa El Nino sa aton. Okay. And at the same time, ginapanugyan man ni R.D. Fernandez na dapat naman ito interagency coordination natin. Pareho sini, dito sa may areas of Aklan sa karon, malapad pila nakaadlaw kani nga nag-sige-sige ang brush fire na hangin sa labas, ara na siya karon sa border sa kabukiran sa Malay Aklan. So dapat, ang local government units pa, dako ang ilang o mabastog ang cooperation with other agencies kasubong sa Bureau of Fire Protection para mabalaan kung ano pagid ang mga kinahanglan sa augmentation from the higher headquarters o kung hindi o kaya pa nila. Pag ginatanugyan man ni R.D. Fernandez na magpabalo sa gilayon ang mga LGUs kung ano pag ginagila mga anticipatory needs, anong mga ilang kinahanglan para mabuligan sa Office of Civil Defense sa urgency papangitaan sa solusyon. For example, sila kung may mga displaced population sila bagod sa mga sunog na nagaluntad, anong mga tagtangabuli, kinagamit ito sa stock ng mga preposition ng mga supplies na handa natin na ipang-distribute sa mga apektado ng mga pinagluto. Ma'am, na-mention mo ang isa ka banwa sa Guimaras, no? Ngati, daw problema na didtong tubig. So, pwede na, ma'am, ngati in the future, kung mag-coordinate sila sa OCD, may pwede nga mahatag man nga bulig sining OCD, ma'am, kay hindi kita magsala sa kanlaon na the same man ang nahimo, no? May mga napalabot kita nga mga bulig sa mga kauturan ta nga naapektuhan. Yes, actually, hugid po, no? As long as dili ka siya masulod ang interagency coordination natin. So, ang reporting, ang reporting parameters nila. Once mag-report sila, mag-coordinate sila sa DSWD nila, pag ma-report, hindi ang affected population natin, sa mga yuan nila sa sambulig. Ang kinahanglan mo na man lang po, sa ato ng assistance kay provide, kinahanglan ka lang bigya data, reference, para makahatag kita sa sambulig. So, kadamo kita may mga stocks kita sa tubig, may mga stocks kita ang DSWD natin, kadamo sa family food packs na stock man, may mga family packs kita sa mga nasunugan, mga shelter repair kits, mga nagkalagubaan sa balay. So, ini ng mga bulig, pwede natin ipanagtag as long as may ara kita sa reference. Kaya para mabala natin kung pilagin ang bulig, so kung diin dapat makanto ang bulig ay panghatag natin. Okay. So, in the coming months, ma'am, I believe, mas pabaskugon pagid sa OCD ang preparasyon. Kati Mayo, ma'am, kati Abril pa lang, ginapanghandaan na ang ining epekto ngati ginalantaw ngati maga full swing ini sa June tubtob August. Yes, Paul, because we are doing this, kaya hindi kita gusto nga makot kita off guard sa ating mga pamuluyo. Kaya patigid kita na ang any disaster or any hazard na mag-abot sa ato, hindi natin, or minimum ang impact na mabatsagan natin kung nakahanda kita. Okay. Lastly, Ma'am Tina, ang imo na lang mensahe, panawagan sa publiko. So, sa ato yung pinala ng mga pagpalamatino, so kada maluawig pa ang in-expectan natin yung pagmatsyag sa tuban ng kainit sa panahon, more than the preparedness measures para sa ato mga pangabuhian sa pag-ispinahan, hindi ka matapalipakan ang ating personal preparedness. Subong gina-experience natin ng tuban ng kainit, stay hydrated, kung wala na lang kita kagtuan ng mga importanteng mga transaksyon, hindi na lang kita sagad buwak sa ating mga panimalay. And at the same time, kung hindi malikawan na makagawa kita, siguro doon natin yung mga electrical components natin, nakapangwa ang mga saksak natin, kag-ubrahon natin ang mga bagay, agad makalikaw kita sa sunog. So far, subong madamo na kita sa na-record ng mga fire incidents. Kag unfortunately, may pila kita ka na casualties na reported. So, gusto natin nilingtan ang inyong mga isabo. So, preparedness is the key, agad nga maprotehera natin ang ating kaugalingon. Madamong salamat, Ma'am Tina Ilustre Mayor, ang spokesperson sa Office of Civil Defense 6. Madamong mga salamat po pag maayong hapon sa inyo tanan. Patian mga kabinan, si Ma'am Tina Ilustre Mayor, ang spokesperson sa OCD 6.
Mayo na Abril pa lang nagapreparar na kita kagti. Ano pa lang ini part pa lang niya sang dry season ang gina-experiensyahan ta. How much more sa June nga mo gid nga mag-apekto gid ang El Nino sa aton June to August. Kay ina gina-review na ang mga national directives kay discuss ni Attorney Melissa Banyas ang coordinated actions to mitigate the potential impacts of drought and prolonged dry conditions. Sa bahin naman ni OCD Regional Director Raul Fernandez, in-emphasize ni ang urgency sa pag-implement sa mga preparedness measures. Ginayalakipan ini isang pagkandak sang risk assessment, updates ang contingency plans nga ma-incorporate ang El Nino scenarios, mabalaan ngati. For example, amuning matabo anong ang action plan naton or ang contingency plan naton. Ang pagpabaskog sang interagency coordination, intensify ang information kay education campaign, local government units kag concert agencies, kinamanduan man nga magpreposesyon sang resources, monitor fire-prone areas, ng nalakipan sang sanitary landfills, ensure ang timely reporting sang mga incident. 24 minutos makaligid sa takna ang alas 2 sa hapon. Kag dapat sige-sige man ang coordination kag pag-submit sang action plans kag situational reports as part sang region's continuing efforts to ensure readiness kag resilience. Ang heat index nga daan base sa forecast ang Pag-asa subong adlaw, Rojas City, Capiz 39 degrees, Mambusaw, Capiz 41 degrees, Iloilo City 41 man. Dumangas 42 degrees. Ginapangabay gid sang OCD Dira makita nga dapat mag-inom gid kita sang damo tubig. Kag likawanta kung pwede lang, likawanta gid anay ang paggwa kung may hindi man lang gid importante, pero kung kinahanglan gid magdala ka mo da payong, kalo, proteksyon gid sa inyong lawas para hindi ka mo ma-heat stroke. 25 minutos magkaligad sa takna alas 2 sa hapon. Magatag lang kita sa pila ka mga pahanom do, magabalik lang ang programa Bantay Bano. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Narinig niyo na ba ang PhilAtom Law? Sa harap ng tumataas na presyo ng kuryente at pangailangang bawasan ang carbon emissions ng bansa, muling binuksan ng Pilipinas ang usapin ng nuclear energy. Mula sa matagal nang nakatiwangwang na Bataan Nuclear Power Plant, ngayon ay pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibilidad ng modernong teknolohiya para sa ligtas at malinis na enerhiya. Ang PhilAtom Law na opisyal na tinatawag na Philippine National Nuclear Energy Safety Act ay nilagdaan bilang batas noong September 28, 2025 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa bisa ng batas na ito, nilikha ang Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom upang mangasiwa sa ligtas at mapayapang paggamit ng nuclear energy sa Pilipinas. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious US music chart. The Rockefellers is composed of 4 brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. Billy Joe, go. Holding her so tight. That
was in 1963. Halos 5 dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, itapwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or nang. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos.
May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating. Ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Salamat, Salamat. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pares, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba.
Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. 39 minutos magkaligid sa takna ang alas 2 sa hapon. Padayon kamo nga nagapamati diri sa gyapon sa programa Bantay Banwa. Kahapon nagdonar gin turnover kahapon sa Iloilo City Police Office ang pulo ka mountain bike. Mga kabiyanan nga gindonar ni Senator Jinggoy Estrada sa syudad sang Iloilo. Inigin na pangunahan day Mayor Raisa Treñas kag ICPO Director Wilbert Parilla. Kati nagakalipay ged ang alkalde sang syudad, Mayor Raisa, sa sining ginhatag ni Senator Jinggoy. Kagti bukas man ini siya sa paghatag pagid sang bulig kung ano man ang kinahanglan sang syudad para sa pagsanyog pagid no sang Iloilo City. Kay isa man ka maayong abyan no si Senator Jinggoy kanday Mayor Jerry Treñas ang una, even sa kay sa mga baronda no muna ka damo man sang napalabot nga bulig ang senador kagti nakita niya nga kinahanglan sang syudad ang ini nga mga patrol bike nga pwede magamit sang aton mga PNP personnel ilabi na sa mga lugar bala nga babudlay or hindi iya bala maagyan sang mga salakyan. So ari no ipabati naton sa inyo una ang mensahe ni Mayor Raisa Treñas sa sining turnover kahapon sang pulo ka motorbike o kun patrol bike, mountain bike no ginhatag na Senator Jinggoy Estrada. Today's turnover of the 10 mountain bikes to our police force is a meaningful step in strengthening our efforts towards a safer community here in Iloilo City. I remember, wala pa isa ka bulan sang nag-open kita sa Police Station 4 dito sa Molo. Nakita naton kaupod kay CD Parilla kay RD Ligan na may bago kita nga program diri sa Iloilo City, ang Police Bike Patrol. Because of that, nagtawag ang aton nga pinalangga nga kapitan si Cap Arnel Asturias sa aton nga pinalangga nga senator nga Jinggoy Estrada. Kago ay pa isang kabulan ari na ang iya nga ginpromisa para sa mga Ilonggo. Madasig ang iya pagdala nga serbisyo para diri sa syudad. Before ako nagtindog, nagutikid si Senator Jinggoy kung ano pa ang kilanlan sang syudad, ready gid siya magbulig para sa aton. Basi mabuligan ang aton police station. As part of our campaign for safer cities, we continue to explore practical and effective ways to enhance police visibility and response. Through close coordination with our barangay captains, we have seen the positive impact of our bicycle patrols. They allow our police officers to move faster,
compared to foot patrols, while also being more flexible and accessible, especially in areas where vehicles is not accessible, parehas ang aton ng mga esplanade. More importantly, bike patrols help bring the police closer to the people, making them more visible and approachable in the barangays. And at the same time, we are all aware of the continued crisis that we are facing. This reality challenges us to adapt to a more cost-efficient and sustainable solutions in our operations. Ms. Kanbalan man, ang ICPO ang dako gid nga share sa aton nga fuel cost sa Iloilo City Government. Ang ginambal ko gani kay CD, Ms. Kan, ang ICPO dako gid ang inyo nga share sa fuel subsidy sa Iloilo City Government. Waay na kami nga hambal nga buhinan ninyo ang inyo ronda. Kay ang seguridad sa aton pumuluyo ang pinaka-importante diri sa syudad sa Iloilo. Kami na lang nag-adjust, nagbuhin sa fuel allocation ang iban nga mga departamento, pero hindi pwede mabuhinan ang allotment sa aton police force kay kinahanglan naton i-maintain ang seguridad kag safety sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. But because of this, dako kini nga bulig, Senator Jinggoy, ang aton nga use ng bicycles for patrol is not only practical, it will help reduce the dependency naton sa fuel, while ensuring the police will remain visible and responsive on the ground. Earlier, I was sharing to Senator Jinggoy, ICPO was recognized 2-time best police office in the whole Philippines. And I believe that this donation of Senator Jinggoy will ensure our Grand Slam title for 2027. Nagakuha nato ng ina nga mga title tungod hindi lang sa PNP, hindi lang tungod sa pagbulig sa private sector, pero the whole community nagabuligid sa ICPO. Parehas ang pagbulig sang aton pinalangga nga Senator Jinggoy Estrada. So let us continue to work hand in hand to ensure that our city remains safe, livable, and progressive. Madamo gid nga salamat. Nabatian si Mayor Isa Trias sa iyang pagpahayag no sa sining pagdonar ni Senator Jinggoy isang mga bisikleta nga nagapasalamat gid siya sa suporta sang senador no sa syudad sang Iloilo kag gin-emphasize man sang alkalde nga full support man siya no ang city government sa kinahanglan sa kapulisan. Cite niya nga example ang fuel allocation nga ang iban nga mga department heads or departamento sa syudad nag-adjust sila no sa paggamit sang fuel products, pero ang kapulisan wala gid ginhambalan sang syudad or ni mayor nga buhinan. Hindi pwede nga mag-untat ang pagronda, hindi pwede nga mag-untat ang pag-secure sang kapulisan sa nagkalain-laing nga lugar diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Kasi nga mga tinion, ipabati naman naton sa inyo ang interview or ang mensahe naman no, ni Senator Jinggoy Estrada sa sining pagdonar niya sa mga bisikleta sa ICPO. Welcoming me here back in Iloilo. It's my 10th time of visiting your wonderful province. And I would also like to thank my good friend Arnel Asturias for texting me that this Iloilo police force needs some
mountain bikes. Ang sabi nga ni Mayor Treñas kanina, itong mga dinonate natin mga mountain bikes is to ensure na magkakaroon kayo ng Grand Slam next year. Eh mukha yatang kulang itong 10 sa dami niyong pulis dito, mga kulang yata. So dadagdagan ko pa ng 20. So next month, makakuha niyo yung 20. The reason why I said this is because I was a former mayor of San Juan for 9 years, was former vice mayor 4 years, and former mayor of San Juan for 9 years. And my primordial concern when I first took my oath of office as mayor of San Juan was peace and order in San Juan. Alam niyo, maraming mga loko, maraming mga drug addict, maraming mga suspected criminals nung panahon ko. That's why ang sabi ko sa aking chief of police, bibigay ko sa iyo lahat ng pangangailangan ng San Juan Police Force. Binigyan ko sila ng baril, binigyan ko sila ng mobile cars, binigyan ko rin sila ng mga bisikleta. Pero isa lang ang hinihingi ko sa aking chief of police nung binigay ko na lahat, pati allowance nila, monthly allowance, pati bigas, binigay ko sa nila para maiwasan natin ang pangungutong ng mga kapulisan. Pero sabi ko rin sa aking chief of police, isa lang ang hihingin ko sa inyo. Pag may magloko ng kahit isang pulis sa San Juan, you will be held responsible. So, natapos ang aking termino, matitino lahat ang aking mga kapulisan sa San Juan. We were adjudged the most peaceful municipality then under my leadership. Munisipyo pa lang yung San Juan, hindi pa city. So, sabi ko nga, nung humingi nga si Cap Arnel ng bisikleta, minsan kung kaya ko lang talaga magbigay ng mga mobile cars dito, bibigay ko talaga para ma-ensure ang peace and order dito. Dahil pag walang peace and order sa isang bayan, mawawala ang tiwala ng taong bayan sa unang-una sa kapulisan. Pangalawa, mawawala ang ating mga investors, yung mga negosyante. Unti-unting mawawala yan kapag magulo ang isang bayan. Alam naman ni Mayor yan. Kaya ang pinaka-importante sa lahat ay ang peace and order sa bawat bayan. So, hindi ko na po kahaba na sasabihin. At Kaparnel, bilhin mo na yung 20 additional mountain bikes. Nabatian si Senator Jinggoy Estrada na nagpahayag na dugangan niya ang pulo ka bisikleta sang 20 next month. Grabe, no? Kung gusto kong kaya gani ko, no? Patrol cars ang plano ni Senator Jinggoy. Pero namin ni kiti aside sa nagapatrolya ang mga pulis gamit ang bike, nag-exercise man sila diba? Kag ang mga lugar lang hindi maagyan sa sarakyan, amuni ang pwede nila magamit. So duga nga 20 kung kaya gani ko no kada pulis to tagaan pa ibla nami gid mayo kay supportive man ang senador sa peace and order efforts sang city government kag syempre sang pamunuan sang ICPO. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. 51 minutos makaligid sa takna alas 2 sa hapon. Ang iban pagid nga mga balita patpaton naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio engineer Roy Louis Caipang sa transmitter Mr. Jeffrey Betita para sa Bagong Pilipinas. Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service.